tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Amen. Magandang umaga po. Good morning to everyone. Amen. Batiin mo po yung katabi mo. Sabihin mo, magandang umaga. Magandang umaga. Maganda ka pa sa umaga. Meron pa tayong mga seats, mga chairs sa taas. Pakibaba. Baka may mga dadating pa. Amen. Paki-high five po yung katabi mo. Praise God. Sabihin mo, masaya ako. Ikaw ang katabi ko ngayon. I believe na nagtagumpay po tayo for the whole week kasi wala ka dito kung hindi ka nagtagumpay. Amen. Praise God. Tayo po ay pinagtagumpay ng Diyos for the whole week. And I believe na marami po sa atin ang may mga bit-bit na mga patotoo. Tama ba? And ilan po sa atin nakasama sa National Conference? Sino nakasama sa NatCon? No, yan. Yung mga praise and worship team natin, dito kayo. Yan, gusto ko nakikita yung mga mukhaan ninyo eh. Yung mga dancers natin, yung mga song leaders, dito kayo umupo sa harapan. For 3 days po, meron po tayong national conference. No? And we are reminded once again of our purpose. Yan, medyo lang po tayo, review tayo. Ano yung purpose natin? Ulit. What is our purpose? To love God and to love people. And ang ating point of reference dyan ay yung sa Matthew 22. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, with all your mind. And love your neighbor and love others as you love yourself. So yung dalawang binigay ni Jesus na commandment, yan po ay galing din sa 10 Commandments. Tama? No? And sa 10 Commandments po, unang-una dyan is, sabi, do not have any other gods. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa ating tunay na Diyos. There will be no other gods except our God. Amen. So we will take a look at God's 10 commandments and focus on the number 1, have no other gods. Aliana, humabol ka na lang. Amen. And basahin muna natin. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is, like it, love your neighbor as you love yourself. Amen. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin, Panginoon. Father, our Father in heaven, we are so grateful that we have your love. Sa pagbukas pa lang ng aming mata, Panginoon, your love is fresh. Lord, sariwa, Panginoon, ng iyong pagmamahal. Maraming salamat po at salamat din po na katabi po namin, kasama po namin ang aming mga mahal sa buhay. And Lord, we dedicate this time, this hour to you. Continue to speak to us. We open our hearts, Lord. Holy Spirit, have your way. Continue to change us, transform us, draw us nearer, Lord God, to the Father. Lord, salamat po. Continue to reveal yourself, glorify your name. Ano man po ang pangangailangan ng bawat isa, Lord, masumpungan po namin, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po ng marami. We dedicate to you this time. Have your will. Let your will be done. This is our prayer. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. So let us focus on the number 1, have no other gods. Sabihin mo sa katabi mo, have no other gods. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Yung asawa mo, hindi yan ang iyong Diyos. Anything that we put above God, ay nagiging Diyos natin.
Tama. Minsan yung aso natin, di natin maiwanan. Tama. Di maiwanan kasi wala daw magbabantay sa aso. Di ba dapat ang aso ang magbabantay sa bahay? No? And minsan ang anak, hindi rin maiwanan or hindi isama. Tama. So anything na nilalagay po natin above the Lord, that become our God. No? Meron po isang babae, a foreign woman. Sabihin mo, foreign woman. Hindi ko alam kung anong nationality niya po. No? Gusto niya magkaroon siya ng kasama. No? She wanted to have companionship. So, kasi feeling niya alone. Feeling niya mag-isa. Sino dito yung feeling mo mag-isa ka? So, ang ginawa niya, bumili siya ng parot. Bumili siya ng parot para meron siyang makakausap araw-araw. So, dinala niya to. Pagkabili niya, dinala niya po yung parot sa bahay. Dinala niya sa first day yung parot po, hindi na nagsalita. It didn't say anything. So, ang ginawa niya, bumalik po dun siya sa shop, dun sa store, at sabi niya sa manager, yung binili ko pong parot, hindi nagsasalita. Yung binili kong parot sa inyo, hindi nagsasalita the whole day. Sabi nung manager, bumili ka ba ng ano? Sabi niya ganon. Sabi nung manager, bumili ka ba ng salamin? Sabi niya ganon. Kasi ang parot, gusto niyan yung may reflection. So, titingin siya sa salamin, tapos magsasalita siya. Ay, sabi niya, hindi po ako nakabili ng salamin Sabi niya, bumili ka. So, ang ginawa nung babae, bumili siya ng salamin. Tapos, umuwi siya. The next day po, itong parot hindi pa rin nagsalita. Hindi pa rin siya nagsalita. So, bumalik na naman siya sa store. At sabi niya, hindi pa rin po nagsasalita ang parot na binili ko. Sabi ng manager, bumili ka ba ng swing? Sabi niya kasi, ang parot, gusto niya they love swinging. Ganon. So, para minsan, pag gusto niya, nagsiswing siya, tapos saka siya magsasalita. Ang ginawa ng babae, bumili siya ng swing. Para hoping na magsalita yung parot, di umuwi, tumingin sa salamin yung parot, tapos nag-swing, pero hindi pa rin nagsalita. Hindi pa rin nagsalita yung parot. So bumalik siya sa manager. Sabi niya, hindi pa rin po nagsalita yung parot. Sabi ng manager, bumili ka ba ng ladder? Di ba yung ladder na ganon? Kasi gusto ng parot to go up and down, up and down. So, ang ginawa ng babae, bumili siya ng ladder, hoping na magsalita na. And then, the next day, namatay yung parot. Namatay yung parot. So, bumalik siya sa manager. Sabi niya sa manager, the parrot died. The parrot died. Sabi nung manager, meron ba siyang sinabi bago siya namatay? Sabi nung babae, sabi ng woman, yes, meron po. Sabi niya, anong sinabi? Sabi ng manager, anong sinabi nung parrot? Ang sabi po ng parrot, meron kang pagkain? Ay, yung iba. Slow talaga. Sabi ng parrot, have any food? Namatay. Kasi hindi pinakain. Sometimes, parang ganun po tayo. No? We are so busy in many things, but we forget the basic things. Amen. No, binila ng mirror, binila ng swing, binila ng ladder, pero hindi binila ng pagkain. No, marami po sa atin, may mga pina-prioritize po tayo na mga bagay na hindi dapat yun ang priority. Kaya what happened to us is like a parrot. We die spiritually. Because we forget the basic, our relationship with God. Ang title po natin ay Put God
F-I-R-S-T. Put God first. I'm giving you the acronym of first. But let us first read the Exodus chapter 20 verse 21. Sabi dyan, I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. Naniniwala po ako this commandment, nilagay po siya sa unang-una in the number 1 position of the 10 commandments. Why? Bakit ba inilagay ito? No, itong command na to. Sabi, I am the Lord your God. Nagpakilala si Lord, I am the Lord your God. You shall have no other gods. Sabi niya, no other gods. No other gods before Him. Amen. Alam niyo po, yan po ay foundational. Diyan po talaga tayo pinag-uugatan na wala po tayong ibang Panginoon, wala tayong ibang Diyos maliban sa ating Diyos. But the problem with the people is that we prioritize many things. 'Di ba? Material, gadgets, social media, relationship natin sa anak, sa asawa. Hindi ko sinabing masama yung mga yan, but it becomes bad and it doesn't give us life when we prioritize things above the Lord. Kaya si Lord, number 1 niya nilagay, you shall have no other gods before me. Amen. It means that our priority is the Lord. Knowing that our life comes from Him. Alam natin na ang buhay na meron tayo ay galing sa Diyos. Kaya maraming tao, they prioritize many things. Tama, material, pera. Ano pa? Relationship. Hinahabol ang pera, hinahabol ang relationship. Pero ang nakakalimutan o nilalagay sa pinakahuli ay ang relasyon sa Diyos. Kaya kahit naman anong achievements, yumaman na, nagkaposisyon na, naging famous na, pero ba't nagpakamatay? Bakit nagkaroon ng depression? I'm not underestimating that problem. Pero isa lang naman talaga ang pinagmumulan ng lahat ng mga problema na yan. No? Yan ay ang kakulangan natin sa ating relasyon sa Diyos. Amen. No, akala natin pag marami na tayong pera, masasaya na tayo. Akala natin pagka magkakaasawa na tayo, masaya na. Pag nagkaanak, masaya na. Pagka nagkaroon na ng bahay, lupa, negosyo, sasaya ka na, makukumpleto ka na, which is very, very wrong. Dahil walang makakakumpleto sa buhay natin maliban sa Diyos. Amen. Hindi ko sinabi ulit na masama yung mga bagay na yan, pero walang makakakumpleto sa buhay mo kundi ang Panginoon lang. Amen. Kaya nga, number 1 yan sa commandment. You shall have no other gods. Sabihin mo sa asawa mo, malinaw si Lord ang priority ko. Dapat malinaw yan sa asawa mo, sa mag-asawa. Sabihin mo, mas mahal ko si Lord kesa sa'yo. Amen. Priority ko sa Lord kesa sa'yo. Kaya naman, ang mga asawa, pag sinabi, huwag ka mag-church, nagwawala ako. Hindi kita patatabihin. Ay, karibal ko si Lord sa'yo. Hello? Kaya mga asawa, no yan Amen. Dapat ikaw ang pusher papalapit sa Diyos. So that is the number 1 position because it is the most important principle of this commandment. God gets first place in our lives. Siya ang number 1, numero 1 sa buhay natin. And this first commandment begins with our relationship with God. Kaya nga kapag wala pang relasyon sa Diyos, tayo ay lifeless. Kahit na sabihin mo, ikaw ay gumagalaw, pinanganak ka, diba? Kaya sabi, you must be born again. Dahil ang buhay natin, nung tayo nagkasala, malayo tayo sa Diyos, wala naman talaga tayong buhay.
Gumagalaw lang tayo. Pero sa totoo lang, yung real life na sinasabi, I have come that you may have life and have it to the full, wala. Amen? No? So, first commandment begins with our relationship with God, and our relationship with God affects our relationship with other people. Kaya sabi ni Pastor Bert, di ba, loving God, loving people. If you love God, you will love the people. And how you will love the people? You will win and make disciple. And how we will make disciple? We will teach them to obey God and to love God. And how to love God? Love the people. And how we will love the people? We will win and make disciple. How we will disciple, teach them to obey and love the Lord. Paikot lang po yan. Amen. Kaya nga, yan ang foundation natin. That is the very basic. Mga anak, no? Kaya we need to be aware of this. Ito pong panahon natin, maging aware tayo, mas lalo tayo maging matalino. Anything na nagpapalayo sa atin sa ating relasyon sa Diyos, yan po ay Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan po ay hindi nakikita lamang sa loob ng church. Di ba? Sabi, ayan, may Diyos-Diyosan ka. Pero we put many gods in our pedestal. In the pedestal of our lives. Pwede trabaho. Hindi po ako makapag-church kasi may trabaho ako, may overtime ako. Hindi po ako makakapag-mentoring. Hindi po ako makakapag-training. Samantalang ang Sunday, if we realize Sunday is designed for the Lord and us. Alam niyo ba ang Sabbath day, sabi ng Bible, kung babasahin sa Old Testament, wala ka talagang gagawin. Kahit nga magbukas ng ilaw, wala kang gagawin. Kahit magluto, wala kang gagawin. Yun po ang totoong essence ng Sabbath day. Tayo, 1 oras lang, 2 oras na iinip pa tayo sa church. Sabihin mo sa katabi mo, bato-bato sa langit. Lumagpas lang ng oras si Pastora Sara sa pagpipreach, inip na inip ka na. Samantalang, alam nyo ba, ang Sabbath day, that is 24 hours. Kaya nga, day Hindi sinabing Sabbath hour, but Sabbath day. Sometimes we belittle God and even His Word. Inaano na natin kino-customize natin yung utos ng Diyos according dun sa ating comfort. Hello? Pero yung sinabing love, you shall have no other gods before me. Kasama yung salita niya sa pagrespeto, pag-honor. Hello? Marami sa atin sa mga company, di ba? Value na kung ano yung sinasabi ng Diyos. Kaya pati linggo pinapapasok ang tao. Tayo naman, siyempre, takot mawalan ng trabaho, papasok tayo ng linggo. Pag hindi ka pumasok ng linggo, terminate kita. Sabi ni Pastor Alan, di sige, magre-resign ako. Resign. O di binigyan ng ibang trabaho, nasa URS, 20 years siya doon. Doon siya nag-win. Hello? Tandaan nyo, hindi yung kumpanya ang Diyos natin. Hindi yung boss ang Diyos natin. At lalong-lalong hindi ikaw ang Diyos. Yan ang mahirap. No? Mayroon tayong other gods, pero sometimes we make ourselves our own God. Hello? Ang Diyos ay Diyos. Hindi niya kailangang mag-apply sa atin. Pwede ba akong maging Diyos mo? Can I apply for the position of being your God? Remember, He created us. Siya ang may likha sa atin, kaya hindi niya kailangan na mag-apply ng position na yan. Kasi bago pa tayo pinanganak, Diyos na siya. He created the universe. Amen. At kahit wala tayo, God still exists. But we cannot exist and we cannot live without God.
Tandaan natin yan. Kahit magkaroon ka pa ng maraming pera, kahit magkaroon ka pa ng maraming posisyon, pinakamaganda ka. Pero kapag wala ang Diyos sa'yo, you are nothing. At ang kahuli-hulihan mo pa rin ay lupa. Kaya marami, no, pag nasa ospital na, doon pa lang. Naalaw ni Lord. Kasi bakit? Nakahiga ka na lang nakatingala ka na lang, sa Diyos ka na nakatingin, sa langit. Kaya nga sabi ni King Solomon, remember your God. Remember your God habang malakas ka pa. Habang kaya mo pang makakita, makarinig, makaakyat sa matataas na lugar, habang di ka pa natatakot at nalulula, remember your God. Ano ibibigay mo sa Diyos? Yung pinakakahuli-hulian mo, matanda ka na, mahina ka na, nalaspag ka na ng mundo, ng mga bisyo. Hindi ko rin kinokondemn. I'm not condemning anybody. Pero I'm encouraging everyone. Ngayon naririnig natin to. Ibigay na natin sa Diyos yung best years of our lives. And the best year of our lives, nung malakas tayo. Sabi po sa Luke 10:27, seek Him with all our hearts and with all our soul and with all our strength and with all our mind. Or sa ibang translation, value the Lord. Pahalagahan mo ang Diyos ng buong puso. Hindi sinabing some, but all. Say all. 100%. With all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Yan po ang sinabi ng Biblia. With all, 100%. Our love to the Lord demonstrate our commitment by putting God first in our lives. Hello, yung totoong nagmamahal ay nagpa-prioritize, tama? Diba? Kung mahal natin ang Diyos, He's not our second best or siya ang second role sa buhay natin. Dapat siya ang bida sa buhay mo. Siya ang nagdi-dictate ng iyong decision. Hindi naman diktador si Diyos, si Lord. Hindi naman siya diktador. Pero what I mean to say is we consider Him in our decision. Amen. No? Lord, ito bang itong trabaho ko na to? Will it glorify you? Gusto mo ba to? Itong babae na to, itong lalaki na to, ito ba ang tama at ito ba ang gusto mo para sa akin? Hello? Hindi yung mukhang pogi lang, maganda lang, okay na, Lord, ito okay na. Pero unbeliever, niyayaya ka kung saan-saan, nilalayo ka sa Diyos. Hello, we consider God. Mahal kaya nito si Lord? Di ba, Ronel? Di ba? Ganun. Mahal kaya nito si Lord? Ganun dapat may ganung merong ganung element na hindi ka lang, ang ganda, ang cute, ay liligawan ko na agad. Dapat kikilalahan mo, ang dapat consideration, mahal kaya niya si Lord? Amen. Sa trabaho din, sa home office nga ngayon, may mga project, alam niyo may mga may mga offer. Kaya ang mga offer minsan gagawa ng video na malaswa, ganun no? Down na yan. Tama, kaya yung merong sugal or anything, down na yan. Hindi porket malaki ang offer. Ang tanong kasi, makakaglorify ba kay Lord? Amen. We always consider God. That is valuing God. The question is, who is in the driver's seat of your life? Sino ba driver dito? Ako lang, taas ang kamay ng mga driver. Amen. Ang tanong, sino ang driver ng buhay mo? Sino ang driver ng buhay mo? Talaga? Sige nga, tignan natin. No? Pwedeng tin-invite mo si Jesus sa buhay mo, sa kotse ng buhay mo, and yet, binuksan mo naman yung buhay mo sa Kanya, yung kotse mo, pero nilagay mo siya sa trunk. Alam mo yung trunk? Yung likuran ng kotse. No? Pag pupunta ka to somewhere, sabihin mo kay Jesus, Lord, Jesus, diyan ka lang sa trunk. Alam yung trunk yung sa likuran? Pupunta ako sa bar. Diyan ka lang.
diyan ka lang mag-OT ako, mag-overtime ako. Sabi ni Lord, Sunday ngayon, hindi, diyan ka lang sa trunk. Huwag mong pakialaman, mag-overtime ako. Sabi ng boss ko, mag-overtime ako, diyan ka lang sa trunk. Hello, nasa kotse nga si Jesus, pero nasa likuran. Hello? O pwede naman din, mag-happy hour. Punta muna ako happy hour, Jesus, diyan ka lang sa trunk. Punta muna ako sa Carrera. Nakita ko si Diba? Or pwede naman din, nasa likuran, nasa passenger seat, no? Pero ikaw pa rin ang driver, nasa passenger seat. Ikaw pa din ang may control kung saan mo pa rin gusto pumunta, kung ano pa rin ang gusto mong gawin. Ikaw pa rin ang nasusunod. O pwede naman, siya ang driver. Sino dito yan? Si Jesus ang driver ng buhay mo. Ikaw nasa likuran. At sabi, pero ikaw may tinatawag na backseat driver. Si Jesus nga ang nandun sa driver seat, pero sabi ni Jesus, no? Nagda-drive siya, papunta na sa church, sabi mo, ikaw nasa back, wag dyan. Ikaw ang nagko-control. Madalas po yung mga misis, ganun backseat driver. Na? Ano kaya sabihin, si Jesus magda-drive, no? Papunta sa road of forgiveness, pero ikaw nasa backseat ka. Sabi mo, wag ka dyan pupunta sa forgiveness. Ayoko magpatawad. Or dinadala ka ni Lord sa giving. Sasabihin mo, ayoko maging generous. Tama na yun, sakto lang. Hello, ikaw pa rin ang nagdidikta. Hello? Loving God means that we made Christ the number one in our lives. Sabihin mo, number one. We constantly do it. We have to be aware. Maging aware po tayo, baka may kakompetensya si Lord sa buhay mo. Hello? Ano ang kakompetensya ni Lord sa buhay mo? Ano yan? Pera ba? Relasyon ba? O tao ba? Now, how do we give God first place in our lives? F-I-R-S-T. Sabihin mo, F-I. Marunong naman sa sa spelling. Baka maging P-I-P-E-R-S. Purse. Naalala ko sabi nung mag-asawa, ang asawa niya Amerikano Sabi niya, darling, there is a company who will put a business in the southern. Sabi niya, southern. What? Sabi ng Amerika, what? Southern, the opposite of northern. It's southern. Southern. So, and my friend put up a business and he become an entrepreneur. Sabi niya, sabi ng Amerikano, what? The one who owns a business. It's entrepreneur. Entrepreneur. Anyway. So how do we give God first place in our lives? There are 5 questions that we could ask so that we can discover if Jesus is the first in the driving seat of our lives. Number 1, F. First, put God first in your finances. In my finances. In our finances. Hello. F. Sabihin mo nga F. When the Israelites reached the promised land, they were faced with a temptation associated with having endless possession. The Bible records this in Deuteronomy 8:11. Nung na-deliver po sila sa Egypt, actually lahat tayo galing sa Egypt. Naniniwala ka ba galing ka sa Egypt? From the life of oppression, somebody is controlling us. We have a Pharaoh.
May Pharaoh tayo sa buhay natin na nagko-control, na nagdidikta, natatakot tayo. Pagka meron ka something, someone na natatakot ka, no, yan ang nagko-control, yan ang decision maker ng buhay mo. Pharaoh yan! And you are living in Egypt. Kaya nga sabi ni Lord kay Pharaoh, let my people go so that they may worship and serve me in the wilderness. Ano daw? Bakit daw palalayain ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tao so that they can serve God? It means kapag hindi tayo nakakapaglingkod sa Diyos, hindi tayo malaya. Under tayo ng control ni Pharaoh. Hello. Sino yung alam mo born again ka, anak ka ng Diyos eh. But why someone is controlling you? You cannot make a decision to serve God because you are afraid. Eh yung mga Israelites po, takot na takot sila eh. Na mawala si Pharaoh sa buhay nila. Sabi nila kay Moses, iwanan mo na kami. Bakit ba kami dinadamay dito? Yun ang kalooban ng Diyos, lumaya tayo eh. Ang kalooban ng Diyos, malaya ka para makapaglingkod ka sa Kanya. Hello. Remember, God is our provider. The reason we are afraid to lose someone, to lose something, to lose that job, because you are afraid na magutom ka. Yes, hello. Siyempre, di ba? Ay, may pamilya. Pero hindi natin nakikita na si Lord ang provider. Si Lord ang provider ng anak mo. Bibigyan ka ba ng anak para pabayaan yung anak mo? Hello. Nung nadagdagan nga po, 2, 3 yung anak namin. Naging 4. Praise the Lord, 4 na. Nakakota na kami. Kaso nadagdagan pa 5. Buti na lang, meron akong word of wisdom na nakuha sa mga ninang ko. Sabi, pagka daw nadagdagan, may provision. Every dagdag ng anak Uy, madadagdagan, MJ. Tapos naging 6 pa. But never kami pinabayaan ni Lord. Hello? Kasi natatakot tayo When God is not our God, we will live in fear. But if God is our God, we will not be afraid. Kapag nasa iyo ang Diyos, nasa atin ang Diyos, wala na tayong ikatatakot na may mawawala pa dahil kung mawala man yan, papalitan ng Diyos yan. Hindi ka matatakot na mawala yung girlfriend mo, boyfriend mo, hello? Kasi kung mawala yan, papalitan ni Lord ng the best. Wag lang si Lord ang mawawala. Kaya dapat ang kanta mo para kay Lord, wag ka lang mawawala. Diba? Kita mo nga si Queen Vashti nga, asawa na ni King Artaxerxes di nagpa-submit o pinalitan. Pero mga asawa, huwag papalitan ng asawa niyo, ha? Okay? Pero wag naman yung mga asawa, wag kayong maging dahilan na ikalayo ng asawa mo sa Diyos. Kung di ka man palitan, baka kunin ka na ni Lord. Diba? Hello? Kaya dapat pusher ka ng asawa mo, papalapit kay Lord. Sabihin ni Lord, nilalayo mo yung asawa mo sa akin, O, sige. Nabibilang na ang oras mo. Sabi po sa Deuteronomy 8:11, be careful that you do not forget the Lord your God. Mag-ingat ka na hindi mo makalimutan ang iyong Panginoon. Huwag mong kakalimutan kung saan na Kanya kinuha, kung saan ka nagmula. Sabi niya, failing to observe His commands. Huwag mong kakalimutan na sumunod sa Kanyang utos. His laws and decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds, flocks grow large, and your silver and gold increases, and all you have is multiplied, then your heart will become, ano daw? Anong pinaka-problema ng tao? Kapag nasa kanya na ang mga pagpapala, become proud. Nasaan na yon? Sa verse
Sabing ganon, you will become proud and you will forget the Lord your God. Ang mga nakakalimot pala sa Diyos ay proud. Never forget na lahat ng merong kagaling kay Lord. It is the grace of God. It is not by your own strength. Huwag mo sabihin na, sa lakas ko to, sa talino ko to, sa diploma ko to, merong ganon sa Facebook di ba? Sabi niya, bakit bibigay natin ng glory kay Lord? Ako naman ang nag-hard work. Bigay mo ang glory kay Lord. Kung di ka binigyan ng hininga ni Lord, di-deads ka na. Kahit anong hard work mo, pag kinuha na ni Lord ang buhay, yung spirit, the breath of life, wala ka nang magagawa. Hello? Kaya sabi ng Bible, be careful not to forget. Be careful that you do not forget the Lord your God. Alam niyo ba ang pangitain ng Lord pagpalain tayo? Tingnan niyo si Lord na nagsabi, Sabi niya, when you eat, when you are satisfied, when you build fine houses, when you settle down, when you multiply your businesses, when you have silver, gold, grabe pangitain ni Lord para sa atin na itong mga pagpapala na ito ay ibibigay niya. Kaya siya nagpaalala, sabi niya, kapag meron na kayo niyan, baka makalimot kayo. Kapag nagkaasawa ka na, pag nagkaanak ka na, pag nagkanegosyo ka na, pag nagkatrabaho ka na, baka makalimot ka. You will be proud. Ang nakakatakot kapag yung puso natin, kaya sabi, bantayan natin ang puso natin. Alam niyo ba si Herodes, yun ang naging problema niya, kaya siya namatay. Sabi niya, I have done all these achievements. Lahat ng to ako nagpagawa. Kaya sabi niya sa akin ng glory, anong nangyari sa kanya? That moment, inuod siya. Hello, Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar was one of the greatest king ever. Pero kinuha niya ang glory. Anong nangyari sa kanya? Itinapon siya sa forest. At nagmistulang hayop. Kinain niya yung mga damo-damo. Kasama niya yung mga wild animals. Until he repented and go back to God. Hello. Kaya kahit ano pong achievements na meron at pagpapala na iyong tanggapin, meron kang pamilya, wow, praise the Lord. May asawa ka, praise the Lord. May anak ka, praise the Lord. May negosyo ka, praise the Lord. Meron kang trabaho, praise the Lord. Amen. May bahay ka, may kotse ka, praise the Lord. Huwag kang makakalimot. Actually, alam niyo ba, si Lord, ang plano niya pa greater. Kahit ibigay niya pa universe sa'yo, ibibigay niya. Basta ang sentro lang ng puso mo si Lord. Kaya sabi ni Jesus, what shall a man's profit if he gained the whole world and lost his own soul? What is your profit kung mag-asawa ka ng maganda? Mapangasawa mo yung gusto mo if you lose God. What is your profit if you have that big business, if you become a CEO but you forget God? What is your profit? Walang profit ang anything na meron tayo dito kasi iiwanan lang natin yan. Darating ang araw, magiging lupa. Basama ang lupa, itong katawan na to sa lupa. Ang spirito natin, babalik sa Diyos, kukunin niya. Ang kaluluwa natin naharap sa Panginoon. Kaya alam niyo ang utos ng Panginoon, love the Lord your God. There shall no other God but Him. Amen. Ang personal agendas, mga self-indulgence natin, nakakasakal po yan. Ano ba yung suffocate? Yung suffocate. Yung hindi ka makahinga. Yung nakakalula yan Nakakalula yung mga blessing. Hello? Nakakalula yan, nakakasakal ng ating pag-ibig sa Diyos. Kaya marami po nagkakaroon ng love affair. Love affair sa pera. Love affair sa possession. Kung hindi talaga siya in relationship, genuine relationship with God. Adaling makalimot. Hello? So, ngayon, how we spend our money. Balik tayo sa first, FF, finances. How we spend our money reveals what is important. Kung paano, saan mo ginagastos ang pera mo? Anong priority mo? Pag nahawakan mo ang pera. Hello? O, pay bills daw.
Mag-samgyup salamat. Diba? Ano kaya bumili ng Wala namang masama doon. Ang tanong, what is your priority in your finances? Kaya tayo tinuruan ni Lord na mag-tithes. Kasi that is the first. Kaya kung di tayo nagta-tithes, hindi first si Lord sa buhay mo. Hindi first si Lord sa buhay natin when we do not tithe. Ang Diyos mo, pera. Hindi naman iuutos ni Lord yun para kami niya. He owns everything. But He wants to test your heart. Yung puso mo kanino, 10% lang yan. Sabihin mo sa katabi mo, 10% belongs to God. But, tandaan mo, 10% belongs to God, but everything owns by God. The 100% owns by God. It so happened that God is so good and God is so faithful that He give us the 90%. Amen? No? So, the money reveals what is important. Kung paano natin to ina-allocate, yung pera natin. If God is the first place in our finances, that is a good sign that God is the first place in your life. Amen. Number 1 pa lang yan. No? Hello? No? Marami nasisira sa finances talaga. Ay kasi bakit hindi hiramin muna natin kasi pagbibili tayo, babayad tayo ng bills. That's the 10%. I-set aside mo na yan. And when you set aside, pag nakita mo, ito na lang natira, then you are operating by faith. God will provide. Amen? Imagine mo, lumaki ka ng ganyan. Lumaki ka ng ganyan, di ka naman napabayaan ng Panginoon. Ang gwapo-gwapo mo, ang ganda-ganda mo, nagkaasawa ka pa, di ba? Nagkaanak ka, lumaki ka. Imagine mo, nag-multiply ka, pero buhay ka pa rin. Tapos yung 10%, mo pa, tatakot kang i-release mo. Hello, sabi mo, number 1 si Lord sa finances ko. Number 1 si Lord sa finances ko. And ang result na lang yan is sabi niya sa Malakay 3:10, I will open the gates, the floodgates, and the windows of heaven, and pour out so much blessing unto you that nothing cannot contain, your barn cannot contain it. Yung overflowing. Hello? Kaya yung Revelation 12:11, they overcame Him because they do not love their own life. Yung alam mo yun, sa pagkain pa lang, takot ka nang magutom. Hello? Tignan mo katabi mo. Wala na tayong bigas. Iramin muna natin yung tithes. Para kay Lord yan, bakit mo naman, huwag mo na pagtangkaan yan. Sabi niya, pag di mo binigay ang 10%, then you are open to the devourer. Ano yung mga devourer natin? Sakit. Tama? Yung yung mga emergency na gastos, yung bigla kang manakawan. Tama? Number 1 si Lord sa finances. Kasi sabi ni Lord, you cannot serve money and God at the same time. Amen? Money is a good servant, but a worse master. Ang master natin si Lord, ang Diyos. Ang servant natin yung pera. Uutusan natin yung pera kung saan siya dapat pumunta. Amen. No, kaya nga tinuro ko sa inyo before, yung huwag ka mag-operate sa greediness and mag-operate ka sa fear. Kung anong meron ka, dun ka lang muna. Huwag kang mag-over spending. Pero dadating ang time that you will overflow. Hello? You will overflow. Pero ngayon nasa testing ka pa, diyan ka lang muna. Kung hindi mo pa kayang bumili, huwag ka munang bumili. Basta huwag mong pakikialaman ang para sa Diyos, the 10%. Amen. Kasi kapag nakita ni Lord na faithful ka, yung kailangan mo and even yung gusto mo, at kahit yung hindi mo hinihingi, ibibigay niya. Kasabi niya, grabe tong anak kong to. Yung 10%, very faithful. Tapos nag-offering pa.
number 1 talaga ako. Pag number 1 si Lord sa buhay mo, number 1 ka din sa Kanya. When you honor God, He will honor you. Amen? Na number 2, kaya huwag kang maingit sa mga mayayamang Kristiyano. No, faithful kasi yan sa tithes. Hello? Ang ganitong sabihin mo, ako din magiging faithful kay Lord. Gusto kong maranasan din yun. But above all, it is honoring God. Amen? We love God. We love God. We put God first in our finances. Number 2, secondly, put God first. If I put God first in my interest, say interest, that includes career. Ano yung mga interest mo? Career. Amen? Yung trabaho mo. Sa hobbies mo. Hello? Ano ba yung mga hobbies mo? Dapat nag-glorify si Lord sa hobbies mo. Pag nag-ML ka ba, ang hobby mo, ML. Samantala, ang dami-daming mga karakter dyan na mga demonic. Tuwan-tuwa ka pa talaga. Laro ka pa. Samantala mga karakter doon, may sungay, di ba? Yung mga malilisik ang mata. The question is, nag-glorify ba si Lord dyan sa hobby mo? Hindi, hobby ko lang naman yung mag-inom eh. Para makalimot. Di ba? Ang tanong, nag-glorify ba si Lord? Tama, that is always the question eh. Amen. Ano pa, yung recreation? Yung mga pinupuntahan natin. So you can tell a lot about people's priority kung saan siya na-excite. Imagine mo na, we are all excited. Wow, basketball game. Woo! Chess! Woo! Nong! Diba? Buti na lang, delivered na si Ninong. Grabe, excited ka, di ba? Pagka may naglalaro yung favorite team mo, Hinebra! May Hinebra pa ba? Jaworski! Ganon, di ba? Grabe! No, excited. Grabe kami, may pila pa kami sa ano eh. Pumipila pa kami dati sa Ultra. No, excited, no? Ay, ang tawag sa inyo, di ba? Pag talon pa kami yan. Woo! Minsan, attend naman ako, concert ni Gary B. Kahit ako lang pumunta, talagang, wala akong kasama. Hindi ko kilala. Favorite ko si Gary B eh. Hindi naman masama yun. Christian naman siya eh. Pero marami tayong mga bagay na kina-e-excitan. No? Nagiging basketball fan tayo. Tama? Anong si Manny Pacquiao, we are all excited. Wow, laro ni Manny Pacquiao. Ang tawag sa atin, fun. Pero pag pumunta ka sa church, at nag-excited ka, ang tawag sa'yo, fanatic. Grabe ka naman ka-fanatiko. Linggo-linggo talaga, baka lumagpas ka na sa langit niyan. Di ba? May mga naririnig tayo, but better to be called fanatic for Jesus. Amen. Sino handa dito, no? Sabihan ka, panatiko ka. Hindi bale. Okay lang ako panatiko, basta kay Lord. Yung tawagin kang addict, yung drug addict, di ba? Yung mga alcohol addict, di ba? This time, hindi bale tawagin ka ng addict, basta addict ka kay Lord. Yung halos na, nandito ka na sa church, babad ka na sa church, no? Tapos sa cell group, sa outreach ka pa, nagtataka yung nanay mo, bakit tong mga anak ko na to laging lumalabas? Tapos gabi, ano ba to? Addict ba to? No? Bakit gabi na umuuwi? Naku, yung anak mo nagda-drugs na ata. Lagi na lang lumalabas. As, humihingi pa ng 1,000. Attend daw ng Natkon. Naku, bumibili na ata ng droga yung anak mo. Yung pala addict kay Lord. Amen? Yung anak mo nangangayayat na kasi hindi kumakain, nagre-recess at school. Kasi nag-iipon ng pang-Natkon. Di ba? Yan ang maganda addict. Pumapayat ka kasi di ka kumakain. Panay ang fasting mo para sa cell group, saka sa disciple mo.
Kaya tuloy akala na magulang mo, adik na itong anak ko. Yes, sabihin mo sa magulang mo, opo, adik na po ako. Adik ako kay Jesus. Amen? No? So, what do you like to think about the most? Anong interest mo? Ano yung lagi mong iniisip? Ano yung lagi mong binabasa? Yon. No, ano yung lagi mong pinapakinggan? Ano yung lagi mong sinasambit? Diyan mo makikita kung si Lord ang priority. Hello. Tingnan mo, mag-exchange, exchange cellphone. Tignan nyo kung ano ang lumalabas sa kanyang Facebook at sa YouTube niya. Diyan makikita kung ano lagi niyang binubuksan. kilala ka ni Facebook. Kaya kung halimbawa, puro showbiz yan, puro showbiz ang lalabas sa'yo. Tama? Hello, kung puro politics yan. Pero kung pinapakinggan mo mga ni Vlad Savchuk, ayan ang lalabas. Hello? Puro kung telenovela lalabas dyan. Alam ni Facebook. Kaya kung ano sinasuggest, tignan nyo, magpalitan kayo minsan. Tignan yung mga leaders, tignan nyo kung ano yung kasi may algorithm, diba? Hello? Pero kung ikaw, kilala ka ni Facebook, kilala ka ni Lord. Sabi ni Lord, ako naman, sa akin ka naman ma-excite. Sino dito pag punta mo sa church, no, talagang excited ka, yes, Sunday, ganun ka pa. Hindi yung pagpasok mo sa Sunday na naman, ang tagal mag-preach ni Pastora, gutom na ako. Lagi na lang ting Sunday, fasting. Anong interest mo? Saan ka na-excite? Iyon ang doon. Kung saan ka na-excite, that shows your priority. That shows that God is your priority. Sa 1 Corinthians 10:31 sabi din, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Dito ako Sige, lay. Do it for the glory of God. Sabihin mo sa katabi mo, do it for the glory of God. It means that you are not doing it to please anyone, anybody, but you are doing it to please God. Because you love God. Alam niyo po, pag pinlease natin si Lord, He can give all the things that you need. And even that what you do not ask. Alam niyo si Solomon, di ba si Solomon, ang tindi ni Solomon Nung binuksan ng templo, di ba, nag-inauguration ng temple, anong ginawa nila? Kada 6 steps, katay ng ox. Kada 6 steps, offering kay Lord. Kaya thousands of cattle ang inoffer kay Lord. Ganon ka, excited si Solomon para sa templo ng Diyos. Kaya natuwa si Lord Di ba kasi nakita niya excitement ni Solomon Grabe, itong anak ko sobrang excited para sa akin Grabe yung offering talagang madugo. Talagang celebration. Kaya sabi niya, nung natuwa si Lord, sabi niya, anong gusto mo? When God is pleased, He will ask you, anong gusto mo? Sabi ni Solomon, Lord, give me wisdom to manage the people. Okay, sabi niya, I will give you wisdom. Natutuwa ako sa'yo kasi yung hiningi mo wisdom, hindi mo hiningi yung pera, hindi mo hiningi yung buhay ng kaaway mo. But because of that, yung hindi mo hiningi, ibibigay ko sa'yo. Hello? Kaya alam nyo, kung meron tayong pipiliin na i-prioritize at i-please si Lord June. Kasi pag natuwa si Lord sa'yo, kahit yung hindi mo hinihingi, ibibigay sa'yo. Yung alam mo yun, yung grabe excited to lagi sa cell group Grabe, excited lagi to sa outreach Pagka praise and worship practice, laging nandito laging di nawawalan ng apoy Hello. Hindi yung parang pag gigitahan parang laging naantok
Walang kabuhay-buhay. But you know, if God is the number one in your life, no? Kahit may pinagdadaanan ka pa. Kasi bakit? Alam mo, totoo yun eh. Yung pagka you cannot appear in the presence of the king na malungkot. Kaya nga si Nehemiah, takot siyang magpakita sa hari kasi malungkot siya eh. Dapat when you appear before the presence of the king, enthusiastic ka. Hello? Sino dito yung masaya ka? Excited ka today? Excited ka today? Tingnan ko nga. Tingnan. Diba? Diba? Actually, lahat naman tayo may pinagdadaanan, pero wow, excited ako kay Lord. Ito na nga lang yung panahon na talagang may excite ako eh. Magiging masaya talaga eh, di ba? Kahit may pinagdadaanan, kahit yung finances medyo tumatambling-tambling. Pero excited ako kay Lord. Kasi si Lord dyan eh. Amen. Pero hindi lang yan sa church. Kahit sa trabaho mo, excited ka. Kasi bakit? Ginagawa ko to para kay Lord eh. Yung pag-aaral mo, excited ka kasi ginagawa mo para kay Lord. Sa pamilya mo, excited ka kasi para kay Lord. Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Amen. Sige, palakpakan na. Kita mo, kahit pumalakpak, wala talaga. Ay, nako. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, alam mo yun, tama-tama, pag hingi tayo kay Lord, Lord, ito kailangan ko. Gusto naman ibigay ni Lord. Alam niyo po, may anak ko, 6. Minsan ninenervous po ako pag lumalapit sa akin eh. Pagka, si Jasmine, magte-text sa akin, ano na naman hihingin mo? Alam ko na eh. Pero ang sarap kaya yung mga anak natin, pag lalapit, walang hihingin, iyayakap lang. Hello? Yung excited ka lang makita. May gano'n naman si Jasmine. Hindi naman palaging Asan na si Jasmine dyan? Hindi naman yung palaging humingi. Minsan yayakap sa akin yan, kikiss me. Sabi ko, ano naman hihingin mo? Sabi niya, grabe ka naman. Wala naman. Gusto ko lang maglambing sa'yo. Namimiss kita eh. Hello? Sino masasabi mo, namimiss ko si Lord? To approach our interests with gratitude, if it wasn't for God, we wouldn't have anything. Gratitude, sabi niyo, gratitude. If you have a grateful heart, you will be excited for God. Amen. So, remember, put God first in finances. Put God in your interest. Number 3. FIR. Ano yung R? Put God first in our relationships. Sabi niyo, relationships. Now, I find this interesting. Take a married couple, husband and wife. Sa husband and wife, now put God in the center of your relationship. Hindi yung pag naging kayo na, nakalimutan nyo na si Lord. Ay! Binigyan ka ng anak, ng 5, nakalimutan mo na si Lord. Ay! Diba? Put God in the center of your family. Of your relationship, any relationship. Hello? Kasi dapat yan laging love triangle. Sa mag-asawa, love triangle. Si Lord nasa taas, kayong dalawang, okay, ganito. Talagang inako. Di ba ganyan? O, ganyan kayo. Yan. Si Lord nasa taas. O, yung woman, yung man, yung husband and wife nasa magkabila. Pag kayo nagtagpo dito sa baba, papaganon, nasa baba kayo, no? It's just between you and the husband and the wife. Pero kailangan pataas. Habang yung husband pataas, papunta kay Lord, yung wife papunta kay Lord. So doon sila nagtatakbo sa tuktok. The more they get closer to God, the more they get closer to each other. Hello? Ganon din sa mga anak.
No? That's why we develop our relationship with our God. Tinuturo natin sa mga anak natin na magkaroon ng personal relationship with the Lord. Dahil pagka tayo po, ang relationship natin kay Lord maayos, then, yung relationship natin sa isa't isa bilang mag-asawa, bilang pamilya, ay maayos din. There will be peace. Hello. Put Christ first in our relationships. Sa Acts 5:29, we know that yung early disciples po, no? Talagang they choose to obey God. Hello. We choose to obey God. That is our principle. No, sa bawat relationship din, alam natin na dapat mauna natin si Lord. Ipi-please natin si Lord. Kaya sabi ng mga disciples, we choose to obey God rather than people. I would rather stand with God and be judged by the world than stand with the world and be judged by God. Anong pipiliin mo? It's better na ma-judge ka ng mundo, pero nag-stand ka kay Lord. Nag-stand ka sa pananampalataya mo kay Lord. Amen. No, kaya po yung mga anak, ay mga magulang, magpasalamat po kayo pagka yung mga anak nyo, sobrang very involved sa ministry. They love God. Hello. We know that they are in the right path. Kaya dapat wala talagang kakampetensya, kakaribal si Lord sa atin. Amen? So put God first in our finances, our interests, our relationship. Fourth, put God first in your schedule, in our schedule. Sabi niyo nga, schedule. Pwede naman tayo maging mukhang busy sa trabaho, sa negosyo, sa ministry, pero nakalimutan na natin si Lord. Hello? Now, our first priority in our schedule is with God. Sabihin mo nga, with God. Hindi natin pwedeng sabihin kay Lord na faithful ako sa iyo, Lord, pwede isang araw lang. Faithful ako sa iyo pag linggo. No? There is no faithfulness, no partial faithfulness. Sabihin mo nga, no partial faithfulness. Partial faithfulness is no faithfulness at all. Alam mo, sa mag-asawa, di ba? Sabihin ni Joshua, sabihin niya kay Happy Love, pwede ba tuwing MWF lang ako sa'yo, faithful. Pag TTHS, sa iba. No, partial faithfulness. Hello? No? Our faithfulness with God is 24/7. Putting God first. Now, putting God first in our schedule. Putting God first doesn't just mean going to the church on a Sunday. Oy, nag-church naman ako nung Sunday. Pero ang tanong, nasan ka nung Monday hanggang Saturday? No? Anong ginagawa mo ng Monday to Saturday? Alam mo, sabi ni Lord, I want to be part of your daily schedule. I want to be part of your daily schedule. Di ba minsan po, na naggagawa tayo ng appointment sa mga boss natin, sa mga friends natin, no? Why not make an appointment with God? We know that God is omniscient. He is omnipresent. 24 hours yan. But there should be a special moment spending time with the Lord. Amen. No? Parang katulad lang na mag-asawa. Magkakasama kayo sa maghapon, di ba? You are over familiar na magkasama kayong kumain, magkatabi kayong matulog. Tama? Magkasama kayong maligo. Ano yun? Napatingin si MJ eh. Di ba yung lagi mo nang kasama? Pero yung special moment that you spend with her or with him, you are talking with him. You are talking with her. That special moment. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin na
Hindi, omniscient naman si Lord eh. Omnipresent naman siya eh. Sa disciple nga natin, sa leader, di ba, nagpi-PID, nakausap, one-on-one. But much more needed na may schedule tayo kay Lord. Hello? Kaya, alam mo sabi ni King David, I will pray morning, noon, and night. Psalm 55, verse 17. Make an appointment with God. Hello? Kaya nga di sinabi niya, meditate this word day and night. That is spending your time with the word of the Lord, with the word of God. Ano sinasabi ni Lord? You have that meditation. Alam mo yung sabay kayo kumain, yung kasama mo palagi sa bahay, it doesn't mean that you have intimacy. Hindi, magkasama naman kami sa bahay eh. Yun nga ang problema eh, yung over-familiar ka na eh, sa presensya. No? Kaya minsan pag over-familiar na tayo, hindi na natin nabibigyan ng value eh. Samantalang nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang, grabe, laging excited, laging nagtatawagan, di ba, laging nagtatagpo. Pero nung magkasama na sa bahay, wala na, over-familiar na. Wala na yung sweetness. Wala na excitement. Ganon din kay Lord eh. Nung una ka na born again ka, bago ka pa lang, ang init-init mo. Ang init-init natin. Pero habang tumatagal, lumalamig na kay Lord. Yung ministry mo, wala ka ng excitement. Yung devotion, wala na ring excitement. Hello. Kaya alam niyo si King David, ang sekreto niya talaga, hindi talaga bumitaw yung puso niya kay Lord eh. Hindi nawala yung excitement niya. Hindi nawala si Lord sa schedule. May time lang na nawala si Lord sa schedule niya, di ba? Nung nag-fall siya kay Bathsheba. Ayun nga ang problema, pagka nawala na tayo sa schedule natin kay Lord, doon na tayo nagkakaroon ng Bathsheba sa buhay. So right in the middle of our schedule, we can stop. Diba, pagka may sa mga emergency nga, nagagawa natin mag-leave, diba? May mga important matters, important occasion. But in the middle of your schedule, busy schedule, make time. Stop to be tuned in with God. Sabi niyo nga, tune in. Otherwise, alam niyo po, kapag ang relationship natin kay Lord, yung schedule natin, nawala na yung isang araw, naging isang linggo, naging isang buwan, hanggang tumagal na ng tumagal, na marirealize mo na you are failing to walk with God. Wala nang init. Hello, makinig po tayo. Minsan biniblame natin ibang tao. Minsan biniblame natin yung ibang church, yung church. Yung leader natin, yung pastor natin. Kaya tayo nanlalam. Kasi napapagod po ako eh. Ano sabi ni Pastor Bert Pretorius nung sa NatCon? No? Kaya ka napapagod sa pagde-disciple? Kasi yung relationship, personal relationship mo kay Lord, wala na. Hindi na talaga mainit yan. Yung kaya yung mga nagsasabi, napapagod na ako sa ministry. Alam mo sabi ni Lord, come to me, all you are weary and heavy laden. Take my yoke upon you. Take my yoke. Kaya alam niyo yung ministry, yung ginagawa natin kay Lord, di yan nakakapagod. Kaya ka napapagod kasi hindi ka nagka-come to me. Yung sinasabi niyang, come to me, all you are weary and heavy laden. Kaya ka pagod sa ministry, kaya tayo pagod sa ministry, kaya tayo pagod sa pagde-disciple. Kaya wala nang apoy sa pagde-disciple, wala nang compassion, wala nang init sa ginagawa natin, no, sa ministry. Kasi bakit? Wala nang yung come to me, all you are weary and heavy laden. Ginagawa lang natin sa sarili natin. Pero yung prioritizing God sa buhay natin, saan ba nagsisimula ang buhay? Saan nagsisimula ang init? Pag buhay ka, mainit ka. Kapain mo yung katabi mo. Tignan mo nga kung mainit yan. Pag malamig na yan, nakahawak na kayo ng malamig.
Sino nakahawak ng bangkay dito? Ano yung namatay yung lola ko? Grabe, ang lamig. Ang lamig. Kasi bakit? Wala nang buhay, wala nang life. Pero once na may buhay ka, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, nasa iyo ang hininga ng Diyos, imposible hindi ka mainit. And it all begins with our prioritizing with God. Put God first in your schedule. Amen. No? Kaya nga sabi ni Pablo, sa mag-asawa, mag-usap muna kayo. Wala munang wala mong tabi-tabi, ha? Unahin muna natin si Lord. Hello? It only implies that it is important for us to have a personal intimacy with the Lord. That He is in our schedule. Intentional. Sabihin niyo, intentional. It is not that we do not have time. It is not that we are lack of time. 24/7. Sige, natin ang schedule natin sa buong ano yung mga ginagawa natin sa buong araw? Hello? No? Minsan nga, nagkakape tayo, nag-Starbucks tayo, ilang oras tayong nakaupo sa kapihan. Tama ba? No? Ilang oras nakaupo sa Facebook, sa social media, sa ML. Tapos kayo sasabihin mo, nanghihina po ako, nanlalamig po ako, napapagod po ako sa ministry. Paano? Saan ka ba nakaupo? Mga dead things yan Mga raven yan You know yung raven, kumakain ng mga carcasses, ng mga bangkay? That are carcasses. Nagdudulot ng death sa atin. Kaya ngayon, sinasabi natin, nanlalamig na tayo, wala na tayong gana sa ministry, wala na tayong gana sa pagde-disciple, wala na tayong gana sa training. Kasi ang tanong, saan ba tayo nag-i-spend ng time natin, ng schedule natin? Lalo na the moment na nare-recognize mo na, di ba tayo, pag alam natin may sakit tayo, anong ginagawa natin? Umiinom tayong BioFlu. Gumawa tayo ng gamot, gumagawa tayo ng something para ma-heal tayo. Pag alam mong nanlalamig ka na, nanghihina ka na, lumapit ka na sa nagbibigay ng buhay. We know that. We are not just physical being, we are spiritual being. We need God. We need God. Kung kailangan mong mag-live sa trabaho mo para umakyat ka ng prayer mountain, tama, pero you don't need to do it kung may daily schedule ka with the Lord, daily word with God, daily food with God. Minsan yung prayer mountain, ginagawa nating hospital. Pero kung araw-araw, you are sustained by the food, the nourishment of His Word, nourishment of His presence, hindi ka magkakasakit. Lagi kang mainit kay Lord. Amen. Sabihin mo nga, first. Put God first in your schedule. Hindi sapat, hindi sufficient diet ang Sunday. Hindi enough. Nag-Sunday na ako, nag-church na ako. How about your Monday to Saturday? We need to establish the habit of a regular time in prayer, in reading the Word of God, in hearing the Word of God. Amen. Kaya nga, let us read through the Bible. Sabihin mo, read through the Bible. Basahin natin ang Bible. Hello. Sabi ko, delikado na tong generation na to Kasi bakit? Dahil kay ChatGPT. Si AI. Hallelujah. Lahat ng gusto mong malaman. Gawan mo ako ng schedule. Ano masasabi mo sa ano? Ano masasabi mo ngayon sa temperature, sa weather? Naku. Sabi ko, ginagawa ng omniscient si ChatGPT. Sige, pero tanungin mo, kilala mo ba si Ronel? Hindi niya kilala. Unless na lang talaga naka-record sa kanya yung mga celebrities. No? It means, kulang pa rin. Pero sabi ni Lord, kilala ka niya, alam niya how you are made up.
Hello? Kaya sa ChatGPT, hindi siya ang all-in-all natin. Jesus is our all-in-all because He knows you from the inside and out because He created us. At dahil siya ang nag-create sa atin, mahal niya tayo. Amen. So we need to read through the Bible. At least, sabi nga ni Tatay Cesar, sa NatCon, at least once a year, we read the Bible, the whole Bible, from Genesis to Revelation. Sa isang taon, basahin natin. No? Kasi alam nyo, basahin nyo, kasi ganito yun eh. Basahin natin ang Bible. Basahin natin ang Bible. Genesis to Revelation. Dahil alam, pag pumasok ka sa langit, sabihin ni Peter, welcome. Di ba? Si Pedro, si San Pedro, pinapasok ka. Tapos pagdating na, itutur ka ni San Pedro. Tapos sabihin ni San Pedro, Ronel, I want you to meet Obadiah. Sabihin ni Obadiah, kamusta ka naman, Ronel? Nabasa mo ba yung aking book? Pag di mo nabasa yung Bible, Obadiah, may Obadiah ba sa Bible? Sino yung Obadiah? You are an author? Diba? Tapos pinakilala ka, this is Zephaniah. Sasabihin sa'yo ni Zephaniah, Ronel, have you read my book? Sabi niya, dami namang author dito, sa langit. No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, basahin mo ang Bible. Para hindi nakakahiya pag nasa langit ka, di mo kilala yung mga author. No? God's Word is the only reliable data that we have about God. Ulitin ko po. The Word of God, the Bible, is the only reliable, say reliable, data that we have about God. If we do not want to make ligaw-ligaw, no? Yung maligaw ka, ano sa English yan? Mag-wonder ka. Ha? Ayaw mong ma-lost ka. We need to read the Bible. Hello? No, kasi sabi sa Bible din, sabi niya, in the last days, many will be deceived, even the very elect. Kapag hindi natin alam ang Bible, matideceive tayo. Bakit? Kasi nakarely na nga lang kay ChatGPT, yung knowledge eh. But the truth, that if you want to find the truth, we need to read the Bible. Alam mo, sabi ko nga, kaawa-awa naman, ito talaga, kaawa-awa ang generation na mga bago. Hello? New generation, makinig kayo. Sa generation kasi namin walang cellphone. Walang internet. Ang karibal lang talaga ng TV. Pero bihira naman may TV nung araw eh. And napaka-strict ng training namin. Kailangan basahin namin ang Bible mula Genesis to Revelation. Ang Pastor Alan, lagi kami pinamemorize eh. Pagka yung gimmick, yung youth. Si Pastor Alan, lagi nagpapamemorize yun. Ang games na lagi, kailangan read the Bible. I-recite nyo. Si MJ, magaling mag-memorize eh. Competitive. Kaya alam nyo na talagang we read through the Bible. Ang problema ngayon, yung generation, yung new generation na to. Nakarely na lang sa computer. Isa-search na lang. Paano? Kung ang computer sabihin sa'yo, maling information about God, yan ang problema. Madi-deceive ka na. If you do not know the truth, you will be deceived. But the truth, sabi ng Bible, shall set you free. That's why we need to read the Bible. Kaya sabi ko, Lord, dapat talaga sa cell group, require talaga magbasa ng Bible eh. Hindi yan pampahirap, pampalaya yan. Pampalaya ang pagbabasa ng Bible. Sabi ko dun sa anak-anak, nakagawa ka na ba ng assignment mo? Sabi niya, opo. Paano mo nagawa? Wow, galing na anak ko. Nakagawa. Sabi ko, DJ, nakagawa ka na ng assignment. Opo. Anong ginawa mo? ChatGPT po. Ay, po. Hallelujah. Sabi ko.
Talaga si ChatGPT, oh. Wala namang masama kay ChatGPT, pero yung truth, hindi mo pwedeng i-ano sa kanya. Amen? Alam mo, katulad ngayon, merong senior si Travis yung Coke. Ikaw ba yung yung Coke? Ay, hindi, sino ba yun? Yung Coca-Cola, pwede mong gawing i-customize. No, ilagay mo doon, Buddha. Ay, type niya. Tapos ilalagay doon sa can, pangalan ni Buddha. Buddha is great, ganon. Allah is great. Ganon. Pero yung Jesus, i-type mo yung Jesus, it is unknown. Not, it's not acceptable. Kaya ang problema, pagka nakarelay tayo sa computer, paano nga kung i-format na hindi acceptable ang pangalan ni Jesus? Kung ang i-inform sa atin that Jesus is not God, Jesus is not Savior, di maniniwala na tayo. Habag-habag ang generation. Kaya nga sabi na, woe to you! We should read the Bible. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, we should read the Bible. Hindi ka spoiled brat. We need to intentionally know the truth and the truth shall set us free. We should intentionally preach and teach the Bible. Because only the truth can set the men free. Nasa number ano na po tayo? Number 5. Last. Pero bago ako lumipat nun, sabi dyan, tune in by talking to the Creator of the universe. Tune in. Sabi mo, tune in. Tune in ka kay Lord. Pray. Because prayer does not need proof, it needs practice. Say practice. Practice. Do it daily. 5 minutes, 10 minutes, going 15 minutes, 30 minutes. In prayer, we're not twisting the hand of God. We are holding the hand of God. Let's hold the hand of God. Amen? And last, put God first in your troubles. Put God first in your troubles. Kapag may problema, wag kung saan-saan pupunta. Wag kung saan-saan o sino-sino ang hahanapin. When you have a problem, seek God. Lahat tayo, we go through problems, we go through pressures and crisis. Amen. Kapag may mga suffering, si Lord ang hanapin. Amen. No? Alam niyo po, there are two types of suffering. There are two types of suffering, minor and major suffering. Yung minor suffering, it's what you suffer. What you suffer. Ang major suffering po is what I suffer from. Sabi ni MJ, joke po yun. It means minor, major. Minor suffering, kung ano yung trouble nyo ngayon, what you suffer from. Pero the major is, kung ano ang sinasuffer ng pastor. Tandaan po natin, minsan may mga problema tayo na kinoconsider natin, grabe na, antindi na. Pero yung pala, may mas matindi pa pala ang suffering. Amen? So when we face struggles, when everything falls apart, turn to God first. Amen. Turn to God first. Pray. Seek. Amen. Lagi natin sinasabi, Jesus is the answer. Actually, God has a solution. Amen. God will give us wisdom to solve the problem. Or God has the power to sustain us during the problem. Kung hindi man masolve pa ngayon, pero isusustain ka ni Lord. Amen? Meron pong isang estudyante, pumunta siya sa preacher, sabi ng estudyante, alam niyo po, tingin ko sa Christianity, crutch. Ang tingin ko sa Christianity, saklay eh.
Sabi ng preacher, sa loob-loob niya, sana mapilay ka. Hindi. sabi ng preacher, sige, kasi parang medyo sarcastic yung ano niya eh. Tingin ko po sa Kristyanismo, saklay. Yung parang, alam mo yun, yung para sa mga mahihina yan. Para sa mahihina ang pagiging Kristiyano. Christianity. Sabi ng preacher sa kanya, kapag na-break yung legs mo, both legs, ma-appreciate mo ba ang wheelchair? Will you appreciate the wheelchair if you break both of your legs? Yes. Kasi yan ang magkikerry sa'yo eh. Tama? Okay, sabi niya, what if you break your one leg? Your one leg. Will you appreciate the crutch? Yung saklay? Yes. Yes, sometimes we need to be broken. Kung ang church, si Lord, kung sa brokenness natin siya ay saklay, then all we need is Him. When we are broken, all we need is Him. We are fully dependent on Him. Kaya alam nyo ba, minsan inaalaw ni Lord na broken ka. Broken tayo. Kasi pag hindi tayo broken, nakadepende tayo sa dalawang paa natin. Pero pag na-break yung legs natin, then doon pa lang natin marirealize na kailangan natin ng crutch, na kailangan natin ng saklay. Hello, that's why it's better to be broken so that I will be fully dependent on God. Amen. Kaya nga, I am broken, so are you. Hello, sino aamin dito that you are broken? You are in trouble, so you are. I am in trouble, then so you are. Wala naman ditong hindi broken, tama? Wala. So, ibig sabihin, kung walang hindi broken dito, it means all of us needs God. Hello. Kaya nga, kung ang Christianity, ang church ay crutch, I'd be better to be broken. Mahirap yung hindi mo kailangan si Lord. Mahirap yung isipin mo na hindi mo kailangan ng church. Na hindi mo kailangan ng spiritual family. Bakit ka nandito ngayon? Diba, one day in your life, you had been broken. Never forget that. Never. Huwag natin kakalimutan na minsan sa buhay natin, na nabasag tayo, na nabalian tayo ng buto, na wala tayong ibang babalikan at wala tayong kailangan, kundi ang family of God, kundi si Christ. Amen? When you have nothing left but God, you discover that God is enough. Amen. When it is dark, you can see the stars. Kapag madilim, kailan mo na, di ba? Pag madilim na madilim, doon mo lang makikita ang liwanag ng bituin. Let's look at Jesus during the dark times because He is the light. During your trouble, during your darkest hour, look unto Jesus. He will shine during your darkest hour. Kaya hindi mo nakikita. Kaya hindi mo natin na-appreciate si Lord. Kaya hindi natin na-appreciate ang Diyos. Kaya hindi natin na-appreciate si Jesus. Kaya feeling natin, hindi natin siya kailangan. Kasi maliwanag pa ang buhay mo. Pero pag dumating ka na sa pinakamadilim na panahon ng buhay mo, doon mo makikita na kailangan mo pala si Jesus. Hello. Put Him first. Put God first. Put God in our driving seats. Wala po sa room na to, wala po sa church na ito, wala po sa lugar na ito, hindi natin kailangan si Lord. You know, one day, kung sa feeling natin hindi natin kailangan si Lord, one day He will make you realize that you need Him.
Pero bago pa dumating ang panahon na yon, sabi ni Solomon, remember your God. Remember your God. Kaya nga whatever God requires from us, ano yung nire-require ni Lord sa atin? Tithes. Nire-require Sabbath day. Nire-require ni Lord ang worship. Nire-require niya ang service natin. Would that be so much? Would that be so much to give? Sobra ba yan? We have given a lot of things. We have given a lot of efforts in many things that brings us pain. Ang dami na natin pinaglagyan ng effort natin, ang dami na natin pinaglagyan ng energy natin, ng pera natin. Grabe kami, naglagay kami ng so much dun sa kapa. Napaiyak talaga kami na nag-close eh. Yung pera lang yun. Babalik naman. Pero how about the effort? How about the energy? How about the time? Ang time na hindi na muling pwedeng ibalik. Would that be so much? Is He your first in your finances? Is He your first in your interest, in your hobbies, in your excitement? Is He your first in your relationships? Is He your first in your schedule? Is He your first in your troubles? I am your preacher here. I'm not pleading to anybody na please lang, unahin niyo si Lord. I should not do it. But I am preaching this because we need God. Hindi na kailangan magmakaawa ni Lord sa atin na unahin niyo ako. Pero kaya ipinangangaral at tinituturo na unahin natin si Lord kasi kailangan natin siya and we cannot live without Him. We can never live without Him. To keep this commandment, as Jesus said, to love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. In other words, we need to see everything from the perspective that His will, sabi niyo, His will. His will is our guide. His will is our priority to light our path, to light our life, our goal, objective, our purpose. Kaya nga si Jesus, when He was about to be crucified, He has the chance to say, Lord, I quit. I don't like to do this anymore. Lord, it will hurt. It is painful. But Jesus said, Lord, Father, if it is possible, take this cup away from me, but not my will. Not my will, but yours be done. That is putting God first. Yes, meron tayong mga priority. Meron tayong mga gusto. We have wants. But our priority is the will of God. Meron naman talaga tayong ayaw gawin eh. At gustong gawin sa sarili natin, para sa sarili natin. Pero ang lagi natin, priority Lord, ano yung gusto mo? Alam nyo ba, no? If that is our consideration, no? Wala talagang hindi mag-evangelize eh. Walang hindi mag-win, walang hindi magde-disciple. Dahil ang kalooban ni Lord mag-win. Ang kalooban ni Lord mag-disciple. Wala talaga sa na hindi magte-training. Dahil ang kalooban ni Lord ma-equip tayo. Hello? That's why it is no longer a burden to us. Hindi burden kung ano yung nire-require ni Lord sa atin. It is, sabi niya, take my yoke, it is easy. If you prioritize the world, it will oppress you. It will oppress us. Hello? Tintindihan po ba natin? You know, many people, this generation were oppressed. Why? Because they prioritize other things than God. Ito lang lately, merong namatay, nagpakamatay, tumalon. Sa hotel, patay.
Sabi ko, grabe, nalulungkot talaga ako. Sabi ko, Lord, mga kilala, mga celebrities, mga tinitingala, mga ginagaya ng mga young people tong mga to. Pero sa buhay nila, wala, di na nila makayanan, tatalo na lang sila. Why? Because the popularity, the money cannot fill their hearts, their empty hearts. Hello, generation. I'm speaking to this generation. The world teaches us, sige, ihabulin yan, iporsyon nyo yan. Ito, iporsyon nyo popularity, iporsyon nyo pera, material things, relationship. Until we find ourselves na kulang pa rin pala. Kulang pa rin pala. Pursue God. Prioritize God. Amen. Amen. Kaya sabi niya, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. His word is true. Hindi ka bawasan, hindi ka lugihan. And sabi niya, delight yourself in the Lord. In other translation, find your happiness in the Lord. Find your happiness. You can truly be happy when you are in the Lord. When you are in the presence of God. When you value Him. Anything. Maybe some of us here, we have some decisions to make. May mga kailangan tayong desisyon na gagawin. Araw-araw po nagdedesisyon tayo. Tama? Nagdedesisyon tayo sa buhay na to. Then, kapag si Lord ang priority natin, lagi natin yan i-consider, Lord, sa treasure natin, sa time natin, sa talent, sa technology, amen, sa work, sa home, we will put Him first. We are putting us back to the basic. Para tayong yung woman, foreigner, na bumili ng parot, binili ng mirror, binili ng ladder. No? Pero yung pinaka-basic na kailangan ng parot, yung pagkain, hindi niya binili. Ang basic natin, si Lord. Basic na need natin, si Lord. Kaya tandaan natin, in whatever you do, whether you eat or drink, whether you ministry, whether you work, whether you have a hobby, do it for the glory of God. Choosing Christ means making a choice that we can exclude every other option and possibility. May i-offer sa atin ng mundo. Amen? May offer. Sa trabaho, sa mga negotiation, tama? Sino dito struggle ka sa trabaho mo? Kasi lagi kang pinapapasok ng boss mo pag linggo. Mag-resign ka na. Ay, sorry, meron pala dito. Yes! I tell you boldly, we don't need that job if it compromises our commitment with God. Sabi ni Paul, I would rather choose God, obey God than men. Hello? Ba't ako magre-resign? Pastora, alam mo naman, dami kong pamilya. Pag nakita ni Lord that bakit ka nag-resign? Kasi kinonsider mo si Lord. At pag nakita ni Lord na kinonsider mo siya, when you consider Him, when you value Him, when you prioritize Him, why not the Lord replace that job? And you will realize
na hindi ka buntot, ikaw ay ulo. Sabi ni Lord, release my people so that they may serve me and worship me in the wilderness. That is the priority of God. Yan yung number one reason bakit niya pinalaya ang mga Israelites sa Egypt. Para maglingkod sa Diyos, para sumamba sa Diyos. Hindi ang kumpanya, hindi ang boss mo ang bubuhay sa'yo, si Lord. Grabe ka, pastora, radical na yan, sobrang ano na yan, extreme na yan eh. Bakit sabi niya, He will provide all our needs. He will heal all our diseases. Hindi magsisinungaling ang salita ng Diyos. Anything above God is God's. If you are willing to have no other gods, you can have God. That's what the first commandment is all about. You are willing, I have no other gods but God. My family have no other gods but God. As for me and my house, we will serve the Lord. Ay sabi ko nga sa inyo, pag wala na tayong kinatatakot, ano pang kinatatakot? Ano pang katatakutan natin? At kapag kasama natin si Lord, ano pang katatakutan natin? Sabi niya, ano ba makakapagpahiwalay sa atin sa Diyos? Pagkagutom ba? Kahit ang mga anghel, kahit ang mga demonyo, kahit ang mga spaces or anything in this world cannot separate us from the love of God. Kung mamamatay ka na sa gutom dahil sa pagsunod mo sa Diyos, di mamatay na. At least sa langit ka. Pero may nakita na ba kayong namatay ng dilat na sa gutom? Dahil pinabayaan ni Lord, hindi mangyayari yon. Hindi niya pababayaan, napapahiya siya. Kahit ang ibon sa langit na hindi naman nagtatanim, hindi nagtatrabaho, ay pinakakain ni Lord, ikaw pa kaya? Yung mga bulaklak sa parang na hindi naman nagtatanim, hindi naman nananahe, pero iba't ibang kulay at napakagagandang kulay ang idinadamit. Ikaw pa kaya na nilikha ng Diyos na pabayaan niya? Alam niyo, binabalot lang po tayo ng takot ng demonyo, ng mundong ito, pero sa totoo lang po, ang Diyos po ang kailangan natin. Kaya yung trabaho, negosyo, na anything yan na nagpapahiwalay sa'yo sa Diyos, i-quit mo, i-surrender mo yan, dahil kayang palitan ni Lord dyan. At patutunayan niya na ikaw ay design, hindi para maging buntot, hindi para maging alipin ng mundong ito at ilayo ka sa Kanya. Kundi ikaw ay ulo, mangunguna ka, pagpapalain ka. He will show His glory through your life. Sino dito handa magmamanifest ang glory ni Lord sa buhay mo? Then, sabi, yung Egypt, isurrender mo na yung Egypt na yan. Dahil hindi ka makakatapak sa promised land kung hindi ka mag-e-exit sa Egypt. Dahil sa Egypt, may ibang Diyos dyan eh. Sa wilderness, sa promised land, si Lord ang Diyos. Amen. Tayo po tayong lahat. Put God first. Sabihin mo, I will put God first in my finances. Yes, He is our Lord in our tithes. In our offering, we know we will command the money. Kung saan ka pupunta, alam niyo po, ang pera, walang problema sa Diyos dyan. Uutusan natin ang pera para suportahan ang business ni Lord, ang agenda ni Lord. Bakit tayo magtatrabaho?
Hindi para tayo mag-acquire ng maraming ari-arian dito sa mundo at pagkatapos pag namatay tayo, maiiwan din naman natin. Sabi ni Solomon, sige, nag-acquire ka na ng maraming pera, nagtrabaho, nagpakapagod ka, nawala na ang kalusugan mo, tapos nung namatay ka, naiwan mo sa hindi nagpakahirap. Tinipid mo. Winidhold mo para sa gawain ng Panginoon, sa agenda ni Lord. Hindi mo ginamit para i-advance ang kingdom ni Lord. Sige, kukunin kita, maiiwan mo yan sa hindi nagtrabaho. Hello! He is our first in finances. You are an ambassador of Christ. Sagot ka ni Lord. Sagot ni Lord ang anak mo. Sagot ni Lord ang pamilya mo. You are an ambassador, Everything is provided for Him. He is our first in our interest. Kung meron man tayong bagay na ika-excite, wala nang iba, kundi sa ginagawa natin para kay Lord. Amen. And in our relationships, He is the center. God is the center in every relationships. Sa mag-asawa, sa anak, sa kaibigan. Kapag hindi si Lord ang center ng relationship niyong mag-asawa or ng inyong mga kaibigan, kung saan ka dinadala, no? Hindi si Jesus ang relationship, hindi nag-glorify si Lord sa ginagawa niyo magkakaibigan, then leave it. Si Lord pa rin. It's better na mawalan ka ng kaibigan kaysa mawala si Lord. Dati ka namang hindi nag-iinom, dati ka namang hindi nag-ML dahil dyan sa kaibigan mo niyan, natuto ka mag-ML. Iwanan mo yan. The Spirit of God is here. Boldly sinasabi po sa atin, kung hindi yan nakakatulong sa atin, kung hindi yan nakakapagpalapit sa Diyos, quit from it. Amen. What else? Schedule. Time belongs to God. Sabi niya, every season belongs to God. All season belongs to God. Kaya kung yung schedule natin, yung appointment natin, kaya hindi dapat makaawa si Lord to have an appointment with us. We need God. Amen. We need God. Sabihin mo, I need God. I need to have a schedule with God. Bago napakahabang tsikahan kung kanino, makipagtsikahan ka kay Lord. Makipag-usap ka kay Lord. Mag-worship ka kay Lord. Magbasa ka ng Bible, mag-devotion ka. He is my priority. Priority ko ang Sunday. Priority ko ang cell group. Priority ko ang training. Priority ko ang conference, ang mentoring. Bakit? Because I put God first. Because of God. Kaya ako mapunta ng mentoring. Kaya ako nagte-training. Kaya ako nasa church because of God. Hindi dahil kay pastora. Hindi dahil sa leader ko. I put God first. And in my trouble, sa trouble, may problema ka, huwag kang lalayo kay Lord. Kung kailan may problema ka, saka ka lumalayo sa church. No. The more lumapit ka kay Lord, lumapit kang basag kay Lord. It's okay. Basag ka, then lapit ka kay Lord. That's the best time to realize that when you are broken, you need a wheelchair. When you are broken, you need a crutch. You cannot live without Him. Wala sa room na to nang hindi broken. That's why we need God. Amen. Amen. And loving God gives us greater capacity to love others. Para sa ibang tao,
tinuturo, Jesus is nothing. To other people, Jesus is something. But to those people who love God, Jesus is everything. Jesus is everything. Sabihin mo, Jesus is my everything. Jesus is my all in all. I'm not saying this because I'm the pastor here. Pare-parehas lang po tayo. Kakaiba lang tayo ng calling. Kakaiba lang po tayo ng ating profession. Pero kahit hindi po ako pastor, you don't need to be a pastor to love God wholeheartedly. It only needs to be a child of God. Sino anak ng Diyos? Naniniwala kang anak ka ng Diyos. Then, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Hallelujah. Let us put Jesus in our driving seat and allow Him to drive. Sabihin mo, Lord, sige, dalhin mo ako kung saan mo gusto. Pagka po tayo sumasakay ng eroplano, hindi tayo pumupunta sa piloto at sinasabi natin sa piloto, mali yung mali yung destinasyon. Tama? Pag nag-grab ka, hinahayaan mo ang driver kung saan siya daan, kung paano siya mag-drive. Much more with God. What much more with Jesus? Allow Him to drive in your life. Allow Him to drive the car of your life. Putting Him first in our lives. Amen. And when we put Him first, He will put us first. And when we honor Him, He will honor us. Hallelujah. Ito pong October katapusan. Marami po ang magse-celebrate ng October 31, Halloween. Walang mga taga-Jagiya ang magsusuot ng Halloween costume at kahit ang mga anak nyo, huwag nyong i-join. Why? You consider God. Does it glorify God? Hindi porkit uso at inuutos ng mundo, susundin natin. Imagine mo, yung mga anak nyo pa, susuotin nyo ng mga demonyong costume. Tanong lagi yan, nag-glorify ba si Lord? Hello! Sino dito nagmamahal kay Lord? Hallelujah! Hallelujah! Of course, we focus on the love of God. We focus on the love of God. It is unconditional. It is never ending. But in our response, I will love the Lord, my God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po tayo manalangin. Let us reposition Jesus sa buhay po natin. Let us rededicate our lives. Rededicate our lives. If it is for the Lord, then I will be there. Where you go, I will go. Your people will be my people. Reposition Jesus in your life. Yung mga excuses, yung mga arguments natin. Sometimes we blame other people. We argue with our leaders. We argue with our pastors. Jagiyans. I should do what I should do. But it is up to you to choose. Kaya sabi ni Joshua, choose for yourself whom you will serve. Choose for yourself whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah! Sino magdedesisyon? No, si Jesus ang pangunahin sa buhay mo. Ang pangunahin sa pamilya mo. Hallelujah! No argument. Kaya ko ito ginagawa kasi mahal ko si Lord. Kaya ko ginagawa ito kasi siya ang first sa buhay ko. Hallelujah. Come on, just raise up your hands before the Lord. Lord, I want you to be the first. I want you to be the first. Reveal anything, Lord, sa buhay ko na nagiging first. Relasyon ba yan? Yung interest ba sa finances?
sa schedule, and sa trouble mo, sa sufferings mo, wherever, whatever. Are you affected by the people, the opinion of other people? Then, kung sabihin, kahit ano pang sabihin ng ibang tao patungkol sa'yo, if you are a fanatic, ikaw ay extreme, ikaw ay radical, whatever it is, tawagin na nila kung anong gusto nilang itawag sa akin, basta ako, mahal ko si Lord, uunahin ko si Lord. Amen! Hallelujah! It's a yes! It's a yes! It's a yes! Kung harapan po na lumalaban na ang demonyo at minidisciple po ang ating mga anak, ang generation na ito din, harapan na din with all radical, being radical, extreme, then I will choose Jesus. Choose Jesus. Revelation 12:11, they overcame him because of the blood of the Lamb, the word of their testimony, and because they do not love their own life. I belong to Jesus. I belong to God. He is my first. He's the main role in my life. He's not the second role. He's not supporting role. But He is the main character in my life. Hallelujah. And if you want to reposition your life, you reposition Jesus in your life, let us pray. Just follow this prayer. Pray along with me. Say, Jesus, I would like you to put you into the driving seat in my life. I would like to put you first in my life. First in my finances. First in my interest. First in my relationships. First in my schedule. First in my troubles. I know, Lord, Jesus, I have broken your commandments. And I'm grateful to you for dying on the cross for me. Cleanse my life with your precious blood. Set me free from the past. Come into my life by your Holy Spirit. Reside in the driving seat of my life. Lead me, guide me from this day on, and help me to follow you faithfully. In Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, God first. God first. Sige po, itaas natin yung kamay natin. Sabihin mo, God first. God first. Kapag nakita natin yan, it reminds us that God first. Amen? All the glory, all the power, all the dominion, and all the majesty belongs